Ano nga ba yung pakiramdam ng nakabili ng second hand na sasakyan, lalo't luma na? So, itong Sentra kasi namin, ano siya, 2000 model. Nung nabili siya parang December 22, year 2000. Siguro, nung nabili ito, pang regalo siguro siya, no? Kasi yun yung nakalagay dito sa ORCR niya eh. 25 years siya ngayong December 22. Interior niya, presentable pa naman siya, yung interior. Para sa akin, okay pa siya. Pero yung pinagbilang ko nitong sakit kasi, ano na eh, hindi na sa mismong first owner. Yung exterior niya, bago pa nakuha to, okay naman siya. May mga parts lang siya, lalo na yung sa may hood na halata na siyang pinturado, masilyado. Tsaka itong mismong driver side na pintuan, eh mabigat siya isara, parang di naka-align. Yun yung napansin ko noon. Pero nung sinakyan ko siya, love at first sight, na para bang ayaw mo na siyang bitawan. So parang ganun yung nangyari sa amin. Naging feels ko dito sa kotse na to. Na parang niyayakap ng upuan na, talagaan kita, parang gano'n. Parang gano'n yung ano nung sasakyan na to. So, ayun, ilan taon na ba sa akin ngayon to? So, June 12, 2021 ko siya nabili. Hindi ko alam kung bakit Sentra yung pumasok sa isip ko noon na bilhin. Kasi gusto ko natin sana Honda. Yung mga Honda Accord, Honda Civic, mga ganyan na mga mga project car din. Pero buti na lang yung Honda Accord pala, kaya pala ang mura binebenta sa market no. Kasi sobrang mahal sa maintenance, dawa, saka gas consumption niya, mabigat. Buti na lang hindi ko pinilit para lang magkaroon ng sasakyan. 2018 dapat ako bibili, 18, 19, 20, 21. So 3 years. Lumipas ang 3 years, medyo kaipon-ipon konti, ka-idea. Ito kasi mga anak si Mrs. noon, parang gusto ko na lang ibili ng big bike. Kasi lang, yun lang. Ako lang yung mag-enjoy kung sakali. Kaya, hindi ko na tinuloy. Sa totoo lang, nung nabili ko to, mataas sa 105 pa nga ata ito. Matawaran ko lang ng 95. Search lang sa YouTube kung paano mag-check ng mga segunda manong sasakyan, luma man o modelo na second hand. Tapos, yung time kasi na yon, hindi pa ako marunong mag-drive. So, dalawa kami ng tropa ko, kaibigan ko, para pumunta sa Laguna at tignan tong unit. And, tinanong ko siya, kamusta yung pakiramdam ng sasakyan sa'yo? Kamusta yung power? Ganyan. Parood lang din kami hindi marunong mag-check ng sasakyan. Sige, okay na. So, ang nag-focus lang kami sa makina. Yung makina lang talaga yung chinek namin. Kung blow-by, sa dipstick, namang usok talas ng Nissan, sabi, talagang sa aircon, global marketing ng Nissan na okay naman yung aircon noon. So hindi pa nga namin alam kung paano yung settings ng aircon nito noon eh. At parang umiinit gano'n, hindi namin alam na may pinipindot pa pala. Hindi namin na check na yung pangilalim, kung okay ba, suspension, kung okay ba. Kasi sa engine lang talaga kami tumutok noon. Tapos yun nga, nung inupuan ko, talagang parang may pagyakap. Hindi dahil atat na atat akong bumili ng sasakyan, hindi yun. Ano lang talagang merong ganung feels nung oras na yun na parang inaakit ako ng sasakyan. Yun yung nangyari. After nun, bayaran na, pinunta sa church para may pag-preman lang kahit naman segunda mano, di ba? Blessings pa rin yun. After nun, kinabukasan, takbo kami Pampanga para yatid yung tropa at matest kung long ride safe ba siya, ganyan. So, nung mga panahon na yon, di namin namansin na yung gauge ng gas. Yun pala, sinabihan kami ng seller nito na parang, pinapultang ko na yan, ganito ganyan. Mga elastic na yan. Pag-check namin, full tank naman talaga. Yun pala, kahit mag-gas ka ng 100, 150, nakaangat lang yung gauge namin. Tuwang-tuwa pa ako. Yung gas ko pa naman na yun, simula nung kinuha namin sa seller, hindi pa ako nag-gas. Diretso lang talaga ng pampag. Saka lang kami nag-gas nung nakabalik na kami. Lastik na yan. Nung andito na, iuwi na namin. Na-test drive na namin. Okay naman. Nauwi ko muna sa tropa. Sabi ko, iuwi na ng Tabela. Heavy natin, PMS. Kilala kasi ng tropa yung mekaniko, pero hindi ko lang sure kung yung lahat ng mga pinagsasabi niya sa tropa totoong may tama na yung lahat ng pangilalim ko, mga absorber, shock, ganyan. Kasi may kalampag na daw, ganyan. So lahat pinapalitan, gumastos ako na para dun.
Kinasasan ko yun, 30 mil. Yun yung pinaka-unang major na gastos na nangyari dito sa sasakyan ko. Na napakalaki. Eh tayo, syempre, mayabang tayo eh. Kasi doon medyo kumikita-kita pa naman tayo. Pagawa! Walang duda-duda. Nalitan lahat. Tapos habang pauwi na ng probinsya, nalaglag yung bintana na yan. Dito sa passenger, ang nangyari pa, sumabog yung gulong. Buti na lang, naka-exit na siya ng expressway sa NLEX. So, sobrang, parang nadidismaya ako kasi syempre, yung sinasabi ng mga tropa, kasi binili mo pa yung parang bulok, ganyan, lumang sasakyan, ganyan. Oo nga, no? Parang gumawa ko ng sakit sa ulo. Parang ganun yung, sakto din kasi bumili siya ng sasakyan niya, pero brand new na Fortuner yun. Halos magkasabay kami. Pauwi rin kasi siya ng Isabela nun. Ginawa nila yung sasakyan sa Tarlac. Pinauwi ko to sa sasakyan kasi nga, na si Mrs. sa probinsya na rin nun para manganak. Doon siya manganak. Ito yung magiging service nila sa lingguang check-up nila. Nagsisiba ako na bumili ng lumang sasakyan. May part, pero nag-e-enjoy ako dito eh. Natuto akong mag-ayos, mag-DIY. Talagang kakalikutin ko to eh. Yung pintura niya ngayon, dahil nga wala kaming sarili parking dito sa Parañaque, talagang sira-sira na. Magaspang na yung mga pintura. Tapos sa gulong, yun, pinapalitan ko ng kasi hindi pare-pareho nung binili ko. Para siyang chop suey, iba-ibang size, iba-ibang brand ng gulong. Sa akin sa Sentra ko, okay yung makina. Minsan, yung engine ko, mahirap patinuin. Pag hindi regular yung tune-up, pag may nakausap ka na magaling na mekaniko na nagtotono ng Nissan, okay din siya. Pumapalo to ng 15 distansya. Pero pag ganitong mga city driving na, lalo pag ganitong ka-traffic, ganyang ka-traffic, basta ka-traffic eh. Basta pag ganyan ka-traffic dito, 10 km kada litro. After ng mga gastusin ko na yun, ang pinaka-pangalawa na nag-overheat na siya. Na-top overhaul siya mga tol. Kasi kasalanan ko din naman yun. Kasi nagpapalit ako ng hose sa water pump. Kasi nga may butas na daw pala yun. May leak na siya. Na-upload ko din naman yun na nung habang nasa EDSA kami no. Pansin ko parang basang-basa naman yung ilalim ng sasakyan. Pagtingin ko, ubos ang laman ng reservoir ng coolant. Kaya habang tumatakbo kami pa uwi, doon pala. Pero grabe, nakapakatibay na to tol. Diba? Nagbawas na siya. Totally naubos na ng tubig, diba? Naglagay ako ng Wilkins. Pauwi ng Isabela yun tol Ganun lang. Kada stopover, tignan ko kung may laman pa yung reserve, tsaka yung radiator ko. Yun, salin ako ng salin. Tapos nung sa probinsya, ganun din. Hanggang sa makabalik kami dito, ganun lang ginawa ko. Salin ako ng salin. Hindi ko alam na, grabe, papunta na pala siya sa major problem. So, nung pinaayos ko na, doon na siya nagka-major problem. Kasi hindi naayos, hindi nailagay ng maayos yung hose ng water pump ng mekaniko na nagpalit ng hose niya. So ayun, naghalo ang tubig langis. Ayun na siya. So gumastos na naman tayo ng mga kulang-kulang 20 sa top overhaul. Mura lang sana yon, kaso lang galing pa ng Batangas yung nag-overhaul. Iba pa rin pag yung mekaniko ay alam kung paano patinuin ang Nissan. So after niya ma-overhaul, okay siya eh. Naging okay siya sa totoo lang. Naayos. Hanggang ngayon, ito pa rin siya. Kung anong nilagay naming tubig tsaka yun pa rin yan. Hindi pa ako nagpo-flashing. So 2023, 2 years na. Ito pa rin siya. Ang pinaproblema ko na lang, baka yung TPS ko, MAP sensor, madumi, IACV. Kasi minsan taas baba yung minor. Yung temp ko, hindi na rin naman ganun ito yung temp ko na yan nasa kalahati. Kahit bago pa siya ma-overhaul, ganyan naman na yung wala na talagang naging problema dito. Maliban na lang yung external, talagang hindi ko pa yan. Tapos nakapagpalit na ako ulit ng panibagong gulong. So overall, okay ang Nissan para sa akin. Tignan mo din, syempre. Pero itong Nissan na nabili ko, okay yung makina. Yun yung pinaka number 1. Healthy yung makina na tol. Maganda pa. So ayun lang. Ang dami ko na nakwento dahil sa sobrang traffic dito sa C5 extension tol. Sana hindi ka nagsawa sa kwento ko lang na yun.
Puro mukha ko lang yung nakita eh. No? Yun. Let's go! チャンネル登録お願いします。